Pagdalo ni PBBM sa 2023 APEC Summit, matagumpay. Very successful para kay Pangulong Marcos Jr. ang pagdalo niya sa 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na ginanap sa San Francisco, California mula November 14 hanggang 16, 2023. Sa APEC Summit, maraming tinalakay na key issues at topics ang iba't ibang bansa, kagaya na lang ng climate change, food and energy security, at artificial intelligence o AI. Dahil din sa naturang pagpupulong, maraming investments at technological advancement commitments ang nakuha ng Pangulo na tiyak na makatutulong sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga nakuha ni Pangulong Marcos Jr. sa pagdalo sa 2023 APEC Summit? Tara, isa-isahin natin yan. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagkakaroon ng unang internet satellite sa Pilipinas matapos itong formal na lagdaan ng Astranis Space Technologies Corp at Orbits Corp. Ang kasunduan na maglulunsad ng micro-geo satellites. Nakatakdang ilunsad ang internet satellite na tatawaging Agila sa unang quarter ng 2024 na mapapakinabangan ng higit sa 10 million users at 30,000 na barangay. Inaasahang lilikha ang programang ito ng mahigit 10,000 na trabaho para sa direct at indirect employees and partners. Bukod sa internet satellite, nakasecure din si Pangulong Marcos Jr. ng AI-powered weather forecasting system para sa Pilipinas. Sa sidelines ng APEC Summit, sinaksihan ng Pangulo ang paglagda ng Department of Science and Technology at ng leading AI meteorology company sa Amerika na Atmo Incorporated sa Memorandum of Agreement na inaasahang magpapatatag sa climate resilience ng bansa. Magugunit ang nakaranas ang Pilipinas na humigit kumulang 20 bagyo kada taon na nagdudulot ng matinding pinsala sa infrastruktura at agrikultura at pagkawala ng mga ari-arian at buhay. Sa paggamit ng AI-powered weather forecasting system, mapapahusay ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa weather-related events na siyang makatitiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino. Sa kabuuan, nakakuha ng higit sa $672.3 million na investment pledges si Pangulong Marcos Jr. para sa mga sumusunod na sektor. Una, telecommunications, $400 million. Semiconductor and electronics, $250 million. Pharmaceutical and healthcare, $20 million. AI-powered weather forecasting system, $2 million. At renewable energy na may $0.3 million. Matatandaang sa ginanap na Philippine Economic Briefing noong November 15, 2023, sinabi ng Pangulo na handa na maging leading investment hub of Asia ang Pilipinas. Sa patuloy na panghihikayat ni Pangulong Marcos Jr. sa investor sa kanyang foreign trips, makakaasang mas uunlad ang teknolohiya at mas sisigla pa ang ekonomiya ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa 2023 APEC Summit? DWIZ Research Report. Report.